Ayan, Superik. Nana? Kita maglangan, Super France, kay nakaroon sa linya ang Assistant City Administrator o Project Manager sa Davao City Interim Bus System, kon DC Bus, si Attorney Dwight Domingo. Attorney, maayong morning. Welcome sa GMA Super Radio. Superik, Super Francis. May buntag mga supers o sa inyong tigpaminaw. May buntag tanan. Attorney, kini of course excited na ang kadaghanan kay niabot na jud tong napo ka bus. Yun. Nindot kay gwapo kayo. No nga gahinam-hinam lang katawhan nga kanusa ni mag-operate posible target nato kanusa ni attorney? Ato ang target ani mga middle of November, no? Sa karon ato pa manggi check up because gipa-commission pa nato sa mao yung nag-supply sa ato ang bus. So ato ang ginatan-aw na ato ang mga requirements ma-deliver nila o naagyo dito sa sulod sa bus. O kaubanan pa dito katong mga IT systems nato ang gi-require pod sa ilaha sama sa pag-fleet manage nato, katong pag-ihap sa pasahero na automated na siya. So kauban pag yun napay po ipahigayon ng mga training sa ato ang mga sakop dito sa garahe kung asa na i-operate ang fleet management system, ang maintenance sa vehicle, and most importantly ang pag-drive sa maong basa. So way ubay pa ang mga preparasyon, inspection o coordination sa ato ang supplier atong buhaton gikan karon hantod sa makadagan ng bus nato. So sa mga November, middle of November hopefully target nato makadungag na ni og serbisyo sa katawhan dahil sa syudad. Attorney Dwight, na inangutana diri sir, mura excited gyud siya mo sakay sir bakay. Kanang nangutana sa ruta sir, basig maapilan daw ang mental. Nana ba ni ruta sir og libre ba daw ni kung libre man pila pod ka bulan? Libre ni siya no. Dayon ang ato ang ruta gitagaan naman ta og authority sa LTFRB board no. Galing lang napatay mga requirements na comply diri sa region 11 kay daghan mo pong gi-require sa tuwa. So atuwa sa atong tiwason inignaan na to hopefully next week or this week marag dili siguro karon na week. Next week siguro makapahigayon na ta og mga information campaign bahin sa ruta. Pero kay no tanan naman ang mental murag sa amo ang giplano adunay mental na ruta dito. Wow. So dako kay ngisi among kauban diri attorney Sa to bus kato libre gini siya. Wow. So way bayad di attorney ha. Motoy kuan mo gud ang kabalaka soban kay basig nay bayad no. Wala ni siya, libre ni siya na kuan ni part ni siya sa program sa City Government of Davao under sa leadership ni Mayor Baste. Oo. Daghan magud ang na-worry attorney labi na sa sector pod sa to ang mga PUJ no, mga public utility jeep nato basig makulba na sila og kaldero kay basig wa nay manakay nila. Pero ang biyahe unsa bay oras ani attorney Dwight? Oo. Mga isa tag-dispensa po dyan sa mga maapektuhan nato na operator, jeepney operators and jeepney drivers sa no, pero managal man ni siya during peak hours kay we observe yun na ang medyo dako gyud ang problema sa public transport is during peak hours niya. Ang trend gyud sa movement sa to ang tao na nanginanglan gyud og dungag na public transport is sa peak hours naman. So sa peak hours na to ni siya padaganon. So kana pong drivers and operators actually part sa to requirements magpahigayon og consultation with them. So last week, doon na tayo gigahin na duha ka adlaw na nag-gather po ta og mga inputs from kinsay ni adto dito na operator, na driver. So, naman po ta, but kinahanglan na to masabtan po, no, na ang city government, dili sad man gyud magpahigayon or mamalit aning mga bus na niya mag-operate kung walay panginahanglanon ang publiko. Dili naman siguro ikalimod na, although sakto, doon na tayo mga jeep, daghan ng jeep, pa yung mga informal na mga public transport sama ng mga habal-habal or unsa ba kaning mga illegal tricycle, pero dili gyud ikalimod na especially peak hours ang need sa katawhan na agyod. So dili po maanto sa syudad panggobyerno sa syudad nato, city government ug Mayor Baste ug makaubanan pa nato diya sa city TMO, mga city councilors, dili gyud nato maantos makita no na daghan kuting daghana naglisod og uli gyud labay na gabi niya kanang padung pod sa trabaho padung sa eskwelahan sa buntag kuting daghana. So
na ay demand, and I don't think na sa amo ang pag-estimate na wala na kay sa jeep, puro na tanan sa bus. Dili. In fact, kuwang pa ning basag yun eh. Kay kinahanglan nato masabtan yun ang plano gid sa syudad na mo na ato ang gi-push gyud sa national government. Nanginanglan ta og around mga 800 plus or hapit 1,000 ka bus para ma-effective, reliable, convenient atong public transport. So, ang napulo ka bus, wala pa gani nakaabot sa 10% or 5%. Dili pa ni siya kaayo og dako og impact yun sa pagkanang ingon na kulban ta og kaldero, no? So, pero pag puhon katong bigger project nato pod na maabot na tag 800 plus ka bus o mga 1,000 ka bus, lagnit kadto, mapik dili lagnit dai tinuod yun na kadto mapaundang din nato ang mga jeep adto. Pero aduna naman pud tagigahin na mga programa para sa ilaha. Ang hagit na lang sa ilaha, no, kay mag-cooperate po sila, mag-coordinate sa city government kay so although so far daghan naman tag na consult, daghan na tag na process na mga operators and drivers kay last year full blast na to ang social development program, nag-training na ta sa ilaha. Galing lang naagi mga ubang operators, ubang mga drivers na wala po yun nag-reach out sa city government or wala din mo attend sa mga gipahigayon na mga activities na mag-andam sa ilaha pohon sa pag-phase out sa ilaha. Kay dito man gud nila mahibalaan unsa ang mga programa na giandam sa syudad, no, sa potentially pwede sila magmahatagan og scholarship. Kung dili sila, ang ilang mga kapamilya pwede sila, gusto sila mahimo mo transition from jeepney driver, mahimong bus driver, at naatay mga training na ipahigayon ana dito na nila mahibalaan. So siguro na sa mga nearly 6,000 ka operators and drivers ang nakatambong sa ato ang mga preliminary seminars about the project, unsay mga opportunities sa ilaha pohon, kung nabatay mahatag na murag business training kung gusto nila na let's say magtukod ba sila og magandang business in the future, na ba sila madawat na kwarta gikan sa gobyerno kay ipakulban gud sila kaldero or peace out man ka sila. So dito nila mahibalaan na more or less sila day ilang madawat, kanus nila madawat, kanus apod gyud sila i-phase out, karon na bang tuiga, sunod na bang tuiga. So una kinahanglan pod sila og bahala, naglagot sila ani project pero kinahanglan man gud sa syudad, kinahanglan nato ni implement. So ang dili man pud ta makahatag og mga ayuda or kanang mga scholarship, cash, the scholarship or maybe sa college para sa ilang anak, dili ta kahatag anak kung dili pud sila mo reach out or mo coordinate sa tua. So mao na siya, no, pero I assure you isa na sa kung ginag-decide ang city government na i-push ning katong big bus project yun nato na daghan na kaig bus, isa gid sa gi-considerar gid ana na adunay transition or alternative livelihood opportunities o financial assistance ang mga maapektuhan na jeepney operators and drivers. Lastly na lang, attorney, so, napat next year, attorney, wala tay plano or nabatay plano nga dungagan ang maong ihap kining from 10 basi na tay plano nga dungagan og finally, attorney, ang imong mensahe sa katawhan. Ang pagdungag sa bus, I think kanunay naasya, no, kay kung sa pagtuon man gud nagipahigayon diri sa syudad, mga upat na kadagkong pagtuon, mga feasibility studies, focus studies gyud about public transport. It has been found out na or kuan na gyud concluded na gyud na more or less mga 800 to 1,000 buses ato panginahanglanon. So ang pagpalit man pud gud sa bus sa city government, dili man gini siya under adtong big project na HPBS katong dugay na gyud natong pangandoy diri sa syudad. So kinahanglan lang basagan siyon sa city karon, no, kung pirti pa bang dugaya gyud suportahan sa national government ang pag-implement sa katong high priority bus system nato na 800 plus sa bus. Kay kung medyo madugay pa, malangan pa, lagmit makapalit pa gyud dungag ani na mga bus units. So, pero dili po ta pwede mamalit og piting daghana na 100 kay pag naman gyud budget gyud gigahin ang or ialat diha ang national government. So, masayang ra pod kung masubraan pod tagpalit nya mangabot ra pod tong paliton sa ato ang big project. So, medyo mag-overlapping na ta. Nya sayang pod ang mga gasto sa syudad. But in the meantime,
balansihon lang na sa city government under sa leadership ni Mayor Baste, tanaw mo na to kung